ni Propeta Isaías. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang mga nagugutom ay inyong pakanin, patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong pinaramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan, at kung magkagayon matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng poon ang dalangin ninyo, pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, sa kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot, matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasiya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit sa matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kayo ang asin ng daigdig. Kayo ang ilaw ng mundo. Bakit pinagsasama ni Jesus ang asin at ilaw? Ano ba ang magkapareho sa dalawa? Ang asin at ang ilaw ay malalaman kung nandyan. May epekto sila. Ang asin ay nagbibigay ng lasa at ang ilaw ng liwanag. Dahil sa may lasa, ginaganahan tayong kumain. Ang hirap yata kumain na matabang ang pagkain. Dahil sa may liwanag, nakakatrabaho tayo at alam natin kung saan tayo pupunta. Hindi tayo nangangapa at nadadapa. Dahil naman marami ang kailangan na asin, hindi naman marami ang kailangan na asin para magkaroon ng lasa. Kaunting patak lang, hindi naman malaking apoy ang kailangan para magkaroon ng liwanag. Lalo na noong panahon na maliliit ang ilawan na ginagamit ng mga tao.
Ang asin at ang ilaw ay nauubos para magkaroon ng effect. Ang asin ay natutunaw at ang ilaw ay nauupos o nauubos ang langis. Ngayon, anong ibig sabihin na tayo ay asin at ilaw? Kailangan tayong magkaroon ng effect sa mga tao sa paligid natin. Kung talagang sinasabuhay natin ang ating pananampalataya, napapansin ito ng iba. At mabuting effect natin, nagbibigay ng lasa sa buhay ng iba at nagbibigay ng direksyon at sigla sa mga tao. Ganun ba ang pagkakristyano natin? Hindi lang natin ito sinasabi o tinatago. Sabi ni Jesus na walang kwentang asin na nawala na ang alat. Tinatapon na lang ito. Ganun din naman, nagsisindi ng ilawan. Hindi naman tayo nagsisindi ng ilawan at tinatapakan ito o tinatakpan ito. Hindi kailangan gumawa ng extraordinaryong mga bagay o maging marami tayo upang magkaroon ng effect. Minsan ay isip natin, ano naman ang magagawa ko? Iisa lang ako at kakonti lang tayo. Tulad ng asin at ilaw, kahit nakakonti lang tayo, o maliliit na tayo lamang tayo, nakabibigay tayo ng lasa at sigla sa iba. Ang effect natin ay hindi para sa atin, kundi para sa iba. At hindi magbibigay ng pansin sa sarili, kundi sa Diyos Ama na pinanggalingan ng lahat. Kaya sinabi ni Jesus na hayaan ninyong maging maliwanag upang makita ang ating mabubuting gawa at pupurihin ng mga tao ang Diyos Ama. Hindi tayo tumatawag ng pansin sa sarili. Hindi tayo nagmamayabang upang maging sikat o makilala. Hindi tayo nangungulekta ng maraming likes o maraming followers sa internet. Pero hindi naman natin tinatago ang ating kabutihan. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos at Siya ay purihin. Para sa Kanya ang papuri at pasasalamat. Madalas na sabihin sa Bible na mga tao ay natutuwa at nagpupuri sa Diyos kapag nasaksihan nila ang mga himala na ginawa ni Jesus. Paano ba tayo maging asin at maging liwanag? Sabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, ibahagi mo ang iyong pagkain sa mga nagugutom. Patuloyin mo ang mga inaapi at mga lumatirhan sa iyong tahanan. Damitan mo ang mga walang damit. At huwag mong talikdan ang kakilala mong nangangailangan. Kung gagawin mo ito, magbubuhang liwayway ang iyong liwanag. Pagpapalain ka ng Diyos at ang inyong mga kahilingan ay Kanyang diringgin. Kung ikaw naman ang tatawag sa Diyos, sasabihin niya, narito ako. Kaya iwaksi na natin ang di makatarungang gawain at amang pagpapakalat ng kasinungalingan upang kumalat ang liwanag ng Diyos. Kaya paano tayo maging asin at ilaw sa paggawa ng kabutihan at sa pagtanggal ng pang-aapi at ng kasinungalingan? Sa ating panahon, madaling magpakalat ng kasinungalingan sa pag-share ng fake news o sa paninira ng iba. Kaya mga kapatid, huwag lang maniwala. Isabuhay ang paniniwala. Gawin ang mga gawain ng pag-ibig. Kahit na kaunti lang ang ating magagawa, gawin pa rin natin. Kaunti lang ang ating pagbabalik handog. Magbalik handog pa rin tayo. Ginagamit ng Diyos ang maliit na efforts at pagsisikap natin. Siya ang nagbibigay ng bunga sa tao anumang gawain na gawin natin. Pero para tayo magkaroon ng effect, kailangan maging handa tayo na matunaw tulad ng asin, maupos tulad ng kandila. Mamamatay tayo, mawawala tayo upang magpagbigay ng lasa at liwanag.
Yan ang sinabi ni Jesus, na limutin ang sarili, pasanin ang krus at mamatay sa ating sarili. Hindi ba nangyari din ito kay Jesus? Ang isang pag-aalay niya ang nagdala ng kaligtasan sa lahat. Pero kailangan siyang mamatay upang tayo mabuhay. Nag-alay siya ng sarili niya para matanggap natin ang kaligtasan.